Sa mga oras na yan is natutuwa na lang kami paano gusto lumabas ang kinain namin. Bago kasi kami nag-flight, sinerve na muna nila yung mga in-order namin food. Yes. Natutuwa kami dyan kasi pinipigilan namin siya, nakakahiya naman na ilalabas namin. Diba? Ito pa, plot twist. Nasa dulo kami. So, rinig namin, nagsakit sa tenga. Yung nasa dulo ko kasi, malakas yung impact ng sounds. Nakakabingi. Yan kasi yung first time na naupo kami sa dulo. Ayan. Tinakpan niya yung tenga niya kasi nakakabingi talaga. At ito nga pala ang aming in-order. Beef tapa with scrambled egg. Ayan. Konti lang siya guys. Hindi siya ganun karami. Light lang siya. Kung light lang mga kinakain mo, goods na. Pero kung nakakapag 2 rice ka is, I suggest to buy 2 meal. Yes. That's why we buy 2 meal per person. At ayun naman, nabusog naman kami. Vegetarian ng kasama ko, kaya yun. Looks good. Masarap siya. Hindi niyo pagsisisihan. We suggest to try it. Per meal is 200 to 250. Ayan is lasagna. Chicken lasagna. Yan naman ang aking order. Super sarap ng lasagna. The best. And ang aking order again is chicken teriyaki with rice. Puro chicken ang aking in-order. Ayan. Good. Eto nga, ini-enjoy na namin ang aming pagkain. Minamadali na rin namin yung baka kasi biglang mag-fly. Hindi naman pwedeng umaangat yung aeroplano is kumakain kami. Kailangan naka-taas yung lamesa. Pagka mag-take off na yung aeroplano, kailangan naka-airplane mode ang cellphone. Kailangan naka-seatbelt din. May seatbelt din sila. Pinag-uusapan nga namin dyan is pag-a-add kami ng meal ulit. Pabalik. Dahil natuwa nga kami sa food. Kasi hindi na namin nakagawang mag-order ulit pabalik kasi sa airlines na napili namin is wala silang dalang food or meal. So, hindi kami nakakain. Pero meron naman silang pa-snacks. Ayan, libre po yan. Wala po yung bayan. Philippine Airlines. Thank you sa free bottled water and snacks. Hindi pa talaga kami nag-lunch mga nag-flight kami nung pabalik. Buti na lang may free snacks. Kasi sobrang pagmamadali namin, hindi namin maharap yung pagkain talaga. Malayo din kasi yung biyahe. Ayan. Malapit ko na maubos yung isang meal. Nakalahati ko na yung lasagna. Ayan, dahil sa sobrang init ng panahon, ayan, inalam ko na rin paano gamitin yung aircon sa aircon. Ayaw mo ng aircon. Ayan, pagka i-turn mo yan, ng ganyan, ipitan mo na siya. Ibig sabihin, nakalock na siya. Hindi ka, pagka ayaw mo ng malamig, hindi ka gusto mo ng aircon. Makakaramdam ng aircon. Ayan, binuksan ko siya, tinutok ko siya sa akin kasi sobrang init talaga. Ewan, dahil sa curiosity ko, paano i-operate yung mga nasa paligid ko. Tinry ko na nga yung aircon, paano gamitin. Oo. Hindi ko alam, ako lang sila. First time ko nalaman yun na pwede palang itutok sa iyo yung aircon. Ayun, at naubos ko na nga yung isa kong meal. Maraming salamat na nakaabot kayo dito sa video na to. Thank you sa mga watching. Thank you sa mga likes. Thank you sa mga magpa-follow. And try ko pa rin kung sisipagin. Sana sipagin. Gusto ko sana gumawa ng video ng DIY sa Boracay. Hindi naman kailangan ng marami kayong pera pag pumunta kayo ng Boracay. Meron naman kasing mga single traveler talaga na nag-dormital lang sila. Kasi hindi naman mag-i-stay maghapon sa hotel mag-activities and mag-visit ka rin sa beach. Kaya okay na yung
dormitel kung single traveler ka lang naman. And yung dormitel is worth of 300 to 500 per head lang naman siya. So, okay na yon. Pero kung marami naman kayo, pwede kayong mag-rent ng medyo magandang hotel. So, hati-hati na lang kayo. Divide nyo na lang yung isang room. Nagre-range sa 1.5 to 2.5 per night kasi yung mga single room. Yung dormitel kasi may mga kasama kayo doon. Pero meron naman na dormitel na magkahiwalay yung girls, magkahiwalay yung mga boys. Pero yung na-book namin this time is all gender magkakasama. Kaya okay lang. Kaya importante nakatulog naman kami. At ayun na nga, naubos ko na yung lasagna. Ang cute ng bottled water ng AirAsia. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!